and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakil at makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, tinadakil at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lobit mo nawa, O Diyos, na kami po inyong samahan sa dakong ito. Muli pong inyong timapagpapaghimalang kamay. Abutin ng lahat ng aming pangangailangan. Ang kanilang mga sakit at karamdaman inyo pong lubusang pagalingin sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihit at ibigatan, inyo pong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling itataas inyo pong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balita na ating ihahatid at ang gintong aral na ating pagsasalusaluhan, Panginoon, upang ito maging daluyan ng mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya pagpapala upang na siya magbibigay ng lakas at sigla sa lahat ng nakikinig ng gintong araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin ang malakas ang buhay na Diyos. Brothers and sisters, our gospel reading for this coming Sunday, ito po'y Ebanghelyo bilang pagsisimula sa panahon ng Semana Santa. Ito po'y hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ika-27 kabanata, simula talatang 32 hanggang 54. Matthew chapter 27 verses 32 to 54.
As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him: "This is Jesus, the King of the Jews." 2 robbers were crucified with him, one on his right, the other on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God." In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. "He saved others," they said, "but he can't save himself. He's the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him, for he said, 'I am the Son of God.'" In the same way, the robbers who were crucified with him also heaped insults on him. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" When some of those standing there heard this, they said, "He's calling Elijah." Immediately one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar and put it on the stick and offered it to Jesus to drink. The rest said, "Now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him." And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn into from top to bottom. The earth shook and the rocks split. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tomb, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, "Surely he was the Son of God." Purihin natin ang malakas ang buhay na Diyos. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang puok ng bungok, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At daw po sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Inibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinudya rin siya ng mga punong serdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit di mailigtas ang kanyang sarili. Ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipos na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya." Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang nag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmat ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at dalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ng lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng dakilang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Buhat sa Panginoon. Purihin natin ang malakas ang buhay na Diyos. Sige po, mahal na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. At balita ko ay mayroon pang ibang tutugtugan si Brother Ping. Ninang. Anyways, isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Kaya inikli ko po yung pinakatampok na kasi doon sa gospel medyo mahaba at medyo narrative ang pagkakasalaysay. Kaya hindi ko po inumpisan sa verse 11 hanggang 31 kasi masyadong mahaba. Kaya binasa ko po is verses 32 hanggang 54. At yun ang pinakatampok na ulo ng makalangit na balita na nais ko pong ibahagi sa inyo. At ito'y pamamagatan ko pong The Passion of Jesus Christ on the Cross. Ang pagpapakasakit ni Jesucristo sa krus. In the Passion narrative, in this gospel, we come to the heart of the gospel, the suffering and death of Jesus Christ on the cross. Ang salaysay ng pagpapakasakit sa ebanghelyong ating binasa ay nagdadala sa atin ng pinakapuso ng
Ebanghelyo. At yun ay ang paghihirap at kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Now, what looked like defeat was actually God's greatest victory of love and salvation. Ang tila pagkatalo ay siya palang pinakadakilang tagumpay ng pag-ibig at kaligtasan ng Diyos para sa atin. Amen. As we enter Holy Week, we are invited not just to remember the cross, but to respond to the cross personally. Sa pagpasok natin sa Semana Santa o mga mahal na araw, tayo pong lahat ay inaniyahan hindi lamang para alalahanin ang krus, kundi tayo po ay tumugon ng personal sa krus ni Jesus. Amen. Amen. Mahalaga po na tayo tumugon ng personal doon sa krus ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kapag pumapasok ang Holy Week, alalahanin po natin yung mga pinagdaanan ng ating Panginoon kung saan tiniis ni Jesus ang kanyang hirap at sakit upang ikaw, ako, tayong lahat ay kanyang iniibig at minamahal. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Karamihan sa atin tuwing pagpasok ng Holy Week may nagdududa lahat. Bakit kamo? Kasi may paulit-ulit na lumalabas na advisory ng isang television network. Ang sabi, they will go off air on Thursday, Friday, Saturday. Minsan 2 araw sila, minsan 1 araw. Amen. Ang dyan, maraming nag-react ay off the air na naman. Ay wala na mapapanoorang paboritong palabas. Ay bakit iba ang programa? Puro mga kwento ni Jesus ang palabas. Salamat sa Diyos. Ang tanong ay bakit? Bakit marami sa atin ang nakareact ng ganun? Ang hindi alam ng mga tao, ang hindi alam ng taong mundo, kaya may ilang himpil ng telebisyon na hindi nag-off-air sapagkat nais ng television network na ipalabas at ihandog ang dakilang halimbawang ipinakita ng ating Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan. May mga tinatawag na movie gems, documentaries, meron ding tinatawag na mga o minsan habang commercial break may mga nasisingit na news break, lalo na yung mga naging sitwasyon sa ating bansa, lalo na pagpasok ng Holy Week. Amen. Amen. Subalit yan po ay sumasalamin sa ating kamalayan. Lalo na yung tradisyon na pinauugalian ng mga kapwa ko Pilipino pagpasok ng Holy Week.
Yan po yung tinatawag na pabasa ng pasyon. Siguro maraming kabataan ngayon ang hindi alam tungkol sa pabasa ng pasyon. Nang si Kristo'y isinilang, mga pastol dun sa parang na nagbantay sa mga tupa. At nang sila ay nagulat nang dumating Gabriel, ang Anghel Gabriel, dun sa bayan ni David, isinilang manulubos ang Kristong Panginoon. Amen. Yan ang tradisyon ng sambayan ng Pilipino. Meron na rin, pinagisan din natin yung mga tinatawag na pagpapalabas na mga pagsasadula tungkol sa buhay ni Kristo. Katulad sa Tondo, sa St. John Bosco Parish sa Tondo, anong kinag-uugalian nila? Senakulo. Yung senakulo na pang stage, ginawang parang digitalized movie. Ang tanong ay, bakit pinasok pa sa mundo ng bakit pinasok pa ang mundo ng digital movie? Yung senakulong yun. Dahil sa tulong ng teknolohiya, maaaring magamit upang ang tradisyon ng ating kinagisnan ay may bahagi, hindi lang dito sa Pilipinas, may bahagi rin saan mang lupalok ng daigdig. Salamat sa isang pumalakpak. Salamat sa isang pumalakpak kay Yahweh El Shaddai. Now, ito po ang aking tanong na nais kong ibahagi sa inyo. Paano tayo dapat tumugon sa pagpapakasakit ni Kristo Jesus sa krus? How should we respond to the passion of Jesus Christ on the cross? Una sa lahat, higit sa lahat, the first step that we should respond to the passion of Jesus Christ on the cross is we must recognize the depth of Christ's sacrifice. Ilan din natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Saan ko po hinango, mga kapatid, sa pananampalataya? Tingnan natin ang Matthew 27, umpisa sa talatang 27 hanggang 31. Itong sinabi. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinagulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuta ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Now, Jesus willingly endured humiliation, suffering, and rejection for our sake. Kusang loob na tiniis ni Jesus ang kahihiyan, paghihirap, at pagtanggi alang-alang sa atin. Amen. When we truly see what Christ suffered, our hearts are moved to gratitude and repentance.
Kapag tunay nating nakita ang kanyang tiniis, ang ating puso ay gagalaw patungo sa pasasalamat at pagsisisi. Amen. Amen. Amen po. Yan ang ating puso na dapat makita sa pagtitiis ng Panginoong Hesus. Gagalaw ang ating puso patungo sa pasasalamat at pagsisisi. Alam niyo po, natatandaan ko nung nagkaroon tayo ng isang retreat doon sa isang swimming pool somewhere in Silang Cavite. Isa ako sa mga umiyak at nagpukpok ng kahoy na hugis cross. Sabay yung usap ko, paanan ako, sabi ko, alam nyo, habang ako'y humagulgol, ang sabi ni Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus sa puso ko, ito ay aking narinig. Anak, dahil sinuko mo ang luma mong pagkatao, tinis ko ang hirap at kamatayan upang ang buhay mo ay may ligtas. Amen. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Hindi ako nagkulang, anak, sabi ng Panginoon. Hindi ka nagkamali na sa magitan ng krus na yan, tiniis ko ang hirap para sa iyo. Dahil sa latay at sugat na aking natamo, at banal na dugo na dumaloy habang ako'y nakabayubay sa krus, dama mo ang aking tunay na pagkamahal. Amen. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Now, dito tayo sa pangalawang hakbang. The second step that we should respond to the passion of Jesus Christ on the cross is trust Jesus. Trust in Jesus even in moments of darkness. Magtiwala kay Jesus sa gitna ng bawat kadiliman. Amen. Tingnan natin ang Matthew 27, 45 and 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Imagine this, brothers and sisters. Ayan. Imagine this, brothers and sisters. Even in his deepest suffering, kahit sa kanyang pinakamalalim na paghihirap, Jesus cried out to the Father. Our Lord Jesus cried out to God the Father. Tumawag si Jesus
sa kanyang Diyos Ama. When we experience darkness, we are invited to keep trusting God. At kapag umaaraan tayo sa kadiliman, inaanyayahan din tayong patuloy na magtiwala sa Diyos. Sabi nga ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso't lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya'y sangguniin mo sa lahat ng iyong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng lakad. Amen. Amen. The cross reminds us that God is working. Ipinapaalala ng krus na kumikilos ang Diyos even when we cannot see it. Kahit hindi natin nakikita. Kahit di natin pinapansin ng ilang panahon. Amen. Amen. Katulad ngayong araw na ito, araw ng Miyerkules, dito sa Quirino, corner Espedelia Half Court, South Signal Village. Paingtin natin at buong puso nating mapakinggan ng taimtim ang mensahe tungkol sa pagpapakasakit ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Kahit di natin nakikita, ipinapaalala ng krus na ang Diyos ay kumikilos din. Amen. Amen. Kumikilos pa rin ang Panginoon. Kahit di pa natin nakikita ng mukhaan. Amen. At yan ang paalala ng krus para sa atin. Amen. Ang magtiwala at manalig kay Yahweh El Shaddai. Amen. 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 Amen po ba? Amen. Then we go to the third and final step. The third and final step that we should respond to the passion of Jesus Christ on the cross is this: confess Jesus as the true Son of God. Buong tapang natin siyang ipahayag. Buong tapang nating ipakilala si Jesus Amen. bilang tunay na anak ng Diyos. Makikita natin sa Matthew 27 verse 54. Ano po ang sabi? Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Amen. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. It means the Roman centurion recognized who Jesus truly is. Nakilala ng centurion kung sino talaga ang Panginoong Yesus. The proper response to the cross is not merely sympathy, but faith and confession. Ang tamang tugon sa cross ay hindi lamang
pakikiramay, kundi pananampalataya at pagpapahayag. Amen. Amen. Yan ang proper response natin sa cross. Hindi lamang sa pakikiramay, kundi sa pananampalataya at pagpapahayag. Amen po ba? Now, we are called to openly acknowledge Jesus as our Lord and Savior. Amen. Tinatawag tayong hayagang kilalanin si Kristo Jesus na nakapayugay sa krus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, we must remember the true respond, the true and proper response to the cross of Jesus is to have faith in God and to confess Jesus as the true Son of God. Amen. Sabi nga sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, sabi nga, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ our Lord, to the glory of God the Father. Amen po ba? Amen po. Kaya karamihan sa ating mga Pilipino, tuwing papasok ang Holy Week, anong trip nila? Magpunta sa mga probinsya para doon mag-celebrate ng Holy Week. Karamihan, sinasamantalang panahon para ano? Para mag-beach escapade at mag-party-party. Amen. Subalit, hindi po yan ang proper way sa paggunita ng Holy Week. Ang tunay na panawagan sa atin ng Panginoon ngayong Semana Santa, sa halip na mag-party-party sa mga beach resorts at mag-chill-chill, magdilay muna. Magdilay tayo. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, magdilay tayo Magdilay tayo sa mga pinagdaanan ni Jesus. sa krus ng Kalbaryo. At katulad ng walk of faith, Amen. pabasa ng pasyon, pagpatak ng Holy Wednesday, dire-diretso hanggang umaga ng Holy Thursday, 7 palabras, veneration of the cross, at bihilya ng Pasko ng pagkabuhay. Amen. Amen. Sa totoo lang, hindi ako na-amaze. Hindi po ako nalungkot kung bakit first time namin ma-experience ang Holy Week na
nang hindi kasama si Brother Rex. Amen? Bakit kamo? Malamang si Brother Rex na aking biological father, kasama siya sa mga holy people na namatay, na lumabas sa libingan ng muling mabuhay si Jesus. Amen. Amen. Amen po ba? Purihin natin ang malakas ang Panginoon. At bilang pangwakas, tayo na kayo. Yan ang pinaka-exciting part. Tayo na kayo. Ang krus, ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ibinigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay. Kaya ngayong Holy Week, ilandin natin ang kanyang sakripisyo. Tayo magtiwala sa kanya sa gitna ng bawat dilim. At atin siyang ipahayag ng buong tapang bilang anak ng Diyos. Kaya taas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng ating pagsuko ng ating sarili sa Diyos. At gawin nating simpleng panalangin ang awiting ito. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Tanging sa iyo. Dahil sa'yo aming pagmamahal, patuloy na libos ng kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aming pagmamahal. Ikaw ang hari. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas, Panginoong Jesus. Aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking walang ibang lakas sa aking katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at pinagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay nagbago. Dahil sa iyo. Dahil sa'yo aming pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sa
ikaw ang hari at nagpapalitan. Banal mong pangalan, aking itataas, Panginoong Jesus. Aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Tayo po'y tumulog sa panalangin. Aming Amang nasa langit, maraming salamat sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang krus na yan ang siyang patunay ng kaligtasan sa iyo'y natamo, Panginoon. Ang siyang inaalok mo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, kami taos pusong nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa aming lahat. Dahil sa iyo, iniligtas mo kami mula sa bitag ng kasalanan. Kaya pinaalala mo ang krus na yan, hindi para makiramay, kundi para manalig, at higit sa lahat, para ihayag ang iyong kabutihan, Panginoon. Amen. Kaya pinapaalala mo, Panginoon, ang banal na krus, hindi lang para alalahanin, kundi personal naming tumugon sa panawagan yan upang kaming lahat ng mga makasalanan ay binigyan mo ng awa at kapatawaran. Kaya sama-sama namin ibigyang alala ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga sugat at mga latay na iyong natamo. Ipinadama mo na kami iyong minamahal at iniibig. Amen. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa dakong ito. Simula coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit panlugtog at ang mga nagsusuporta sa gawain mo dito sa dakong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala tuwi-tuwi na sa ngalan mo, Jesus. Everybody say amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at handog, at tayo'y muling manalangin sa ating buhay na Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po't basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig langis sa panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests sa nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat, O Diyos, ay answered prayer. Amen. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanila ng hustong takas, siksik-liglig at tumaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin
ang iba'y nakasasigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng panambitan panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesu Kristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen. God bless you. Jesus loves you. Holy Spirit strengthens you. A blessed Holy Week sa ating lahat. Sing a grateful Lord, give thanks to the Holy One, give thanks because it's Him, Jesus Christ. And also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And he will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.